Pakinggan po niyo itong balitang ito. Meron na naman daw hong malaking tao, malaking pangalan ng idinadawit or binabanggit. Na may kinalaman daw dito sa missing sa Bungero. Ang lupit talaga ng mga development. Lumalabas ngayon parang, ano ba yun? Task Force Alpha. Ano yan? Alpha, Bravo, Charlie. Pero Alpha daw po yung posibleng nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Ito ang report at yung sinasabi ni alias Totoy. The report ni Joash Malimban. Ayan o. Report ng Billionaire Isang Channel. malaking pangalan na naman ang idinawit ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Malaki knowledge yan kasi membro yan ng ALPA eh. Wala. Membro si Sani Lago ng ALPA. Yan yung congressman na legalista. Ayon kay Patidongan, kabilang si Sonny Lagon ng Ako Bisaya Party List sa mga pinakamalalaki ang kinikita sa sabong at isabong operations. Aniya, kumikita ang Alpha members ng daan-daang milyong piso buwan-buwan at sila rin umano ang grupo na responsable sa pagpapadukot sa mga sabongerong nagtsotsope o namimirata ng mga online betting platform. Halos lahat dyan, taga 100 million, 90 million. Depende sa share. Merong nagsisir dyan na 700 million, 800 million. Aman. Kwento pa ni Patidongan, isa si Lagon sa mga sumang-ayon sa pagpapaligpit sa mga missing sabongero. Sabi ni Mr. Atungang, kung hindi natin gagawin to, babagsak yung negosyo natin. Tapos sino bang sangayon dito? Kumbaga napagdesisyonan na yan na isang meeting lang. So tuloy-tuloy na yon. Sa pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, isa si Lagon sa mga aktibong miyembro ng Pitmasters. Ayan, Noong Mayo, itinanghal siya bilang solo champion sa Pitmaster Cup sa Manila Arena. At isa sa mga advokasya ng party list na kanyang nire-representa ay ang sabong industry. Sinubukan ng Billionaire News Channel So yan o. May binabanggit itong balitang ito na politikong may kinalaman. Alpha Group. Ang tinutukoy, yun pala yung binabantay ngayon ng mga otoridad sa ongoing investigation. So nakakalula, no? 100 million, 90 million, hanggang 700 million daw. At monthly ang pinag-usapan dito. Monthly kung ilang taon niya sabong, di billion-billion talaga. Pero masalimot nga po ito dahil mukhang matindi ang naging galit ng mga kapitalista o mga malalaking operator nitong isabong doon sa mga nawawala. Kasi hindi ho yung mawawala kung barya lang ang pinag-uusapan. Pero umabot to sa ganyang sitwasyon. Kaya nga big challenge ito sa ating mga otoridad. Sana mag-file na sila ng kaso para naman mabigyan ng pagkakataon yung mga inaakusahan maipagtanggol ang kailang sarili. Kasi mahalagang maipagtanggol ng mga akusado o inaakusahan ang kailang sarili. Due process. Okay? So, dumadami. Di ba? Merong isang general, retired general na nabanggit, ngayon congressman, tapos negosyante nabanggit. So parang dahan-dahan ang lumalabas yung unang sinabi ng Department of Justice. Malalaking tao at may impluensyang tao ang nasa likod ng isabong at under investigation sa pagkawala ng sabongero. Ganun po ang kwento matindi. So ano inyong masasabi dyan? Justice for all. Kasi pati yung akusado o pinag-suspect ay dapat mabigyan din ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili. Yun naman pamilyang nawala ng buhay na nag-iiyakan until now at yung dahil nga sa nawawala ang kailang mahal sa buhay, karapatan din nun. Kasi yan po ay human rights violation na malinaw. Kaya dapat mabigyan ng katarungan silang lahat. Ayun, Good luck sa mga investigasyon na ginagawa ng mga otoridad. Okay? Sa ano inyong masasabi dyan, malaya po kayo. Samantala sa ibang issue naman at pag pinag-uusapan, tungkol naman po sa mga development, ang ating pong Pangulo ay hindi nagpapa-apekto sa masyadong personal at negatibong batiko sa kanya ng mga anti-Marcos o anti-government. Tuloy lang ang kanyang trabaho, gabit araw, dito at sa abroad. Papalis nga siya next week para ayusin yung problema sa relasyon sa Amerika, especially ang mabigat na taripa na ipinataw sa atin at saka yung security at yung kalagayan ng mga OFW o Pilipino sa Amerika dahil sa immigration policy.
Yan ho ang trabaho. Tuloy-tuloy. Nandyan na po yung mga opisalis ng PCO. Nandyan si Josec Castro. Siya na lang ang tagasagot kung ano man po ang mga nangyayari at mga balitang ipinaparating sa mamamayan. Ako naman, bilang political blogger at traditional media, doon sa aking programa sa telebisyon, ay araw-araw din natin tinatalakay kung ano yung positibo at totoong balita. Maging dito sa aking channel bilang political blogger naman, tinatalakay natin dito. Wala namang personal nito, issue lang. Kaya nga lang sinasabi ko, justice for all. Kahit na sila'y akusado, dahil akusado pa lang kung sino-sino dyan, dapat bigyan din ng pagkakataon, may pagtanggol ang kailang sarili. At yung mga naghahanap naman ng katarungan ay dapat bigyan din. So lahat yun, rule of law, yan naman ang tama. Batas at korte ang haharapin ng kahit na sinong posible na lumalabag sa batas. Pero ang Pangulo hindi apektado yan. Sabi nga ng Malacanang ay tuloy-tuloy lang ang trabaho. Palakasin ang ekonomiya, bigyan ng pagkain ng mga Pilipino, ituloy ang mga project. Marami mga project na simulan at ginagawa na ngayon. Marami pa mga plano. Yung Corregidor, Bataan na tulay o isang napakalaking project, itutuloy po yan sa kasalukuyang gobyerno. At yung marami pang iba na itinuloy at ginagawa mga bago. Yung rehabilitation yan sa San Juanico Bridge sa Visayas, hanggang December po binigyan ng pagkakataon ang mga taga-DPWS. Kung hindi, matatanggal sila. Ayun po yun. Yun naman tungkol sa korupsyon, tulungan natin ang gobyerno. Huwag niyong korapin ang mga government official kasi ang korupsyon dalawa, yung namimigay, naglalagay at yung tumatanggap. Kung walang nagbibigay sa mga government official, walang korupsyon. Kaya kayo naglalagay kasi meron kayong something, meron kayong illegal na gawain. Pero tumanggap naman yung taga-gobyerno, ayun po yun. Korupsyon. Kaya nga parehas may pananagutan ang naglagay, nagbigay at tumanggap. Labanan po natin yan. Matinong gobyerno, malaki ang pag-asa sa development at kaunlaran. Pag kinonsinti ang korupsyon, kinonsinti ang puro pera, yan po ang makakasira at hihina ng development ng ating bayan. Pero huwag kayong maniwala doon sa mga puro bintang kasi mga puro bintang paninira lang yon, intriga lang yon, chismis yon, walang kabuhay-buhay yon. Kung saan nanggagaling yung mga paninira ng di umano'y bayaran, korupsyon, ganon-ganon, wala namang resibo, walang dokumento, wala namang kasong ipinapile, pure political issue lang yon. Naninira lang sila. Alam niyo kung saan nanggagaling yon, hindi ba? Okay? Ako kasi naniniwala na merong ganon silang aligasyon o sinasabi, yan ay kung kanilang dinadala sa korte. Pero kung sa social media at sa media lang nila tinatalakay, publicity, paninira, para galitin ang taong bayan at magalit sa gobyernong ito, para pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos at kanilang ipalit yung gusto nilang maging presidente na si Sara. Wow! Yun lang yun. Wala na ibang layo ninyo mga yan. Akala ba nyo pagka nagbago ang gobyerno, gaganda ang buhay natin? Akala ba nyo ay mawawala ang korupsyon pagka nagpalit ng gobyerno? Kalokohan yan, suntok sa buwan yan.